Huwag kang dirindiri sa paa ko, Althea. Tandaan mo, kung hindi dahil sa pamilya Andrada, baka nagtitiis ka pa rin sa amoy ng alcohol at ihi sa pampublikong ospital sa probinsya nyo. Nililinis ko lang po ng maigi ang sugat nyo, Doña Gregoria. Baka po lumala ang infection kapag hindi natanggal ang mga namumuong dumi. Infection? Ang tanging infection sa bahay na ito ay ang presensya mo. At heto, ubusin mo yan. Huwag mong artehan dahil lang may lumulutang na maliit na langaw. Sa hirap mong yan, dapat sanay ka na sa dumi. Sayang ang perang pinambili ni Raul sa karne na yan. Malamig na po ang sabaw. At hindi na po ito ligtas kainin dahil sa insekto. Ipagluluto ko na lang po kayo ng bago. Anong sabi mo? Sumasagot ka na? Wala kang utang na loob. Inumin mo yan, na yan din. Ipakita mo sa akin na marunong kang sumunod sa nagpapakain sa'yo. Nanatiling nakayuko si Althea o Thea sa mga taong malapit sa kanya. Ang mainit na luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok ng sabaw na halos wala ng init. Ang kaninang puting langaw na palutang-lutang ay tila simbolo ng kanyang sariling buhay sa loob ng 5 taon. Isang bagay na hindi kabilang. Isang duming pilit na nilulunok para lamang sa kapayapaan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ininom ang sabaw. Ang bawat lagok ay may lasa ng pait at pagsisisi. Sa loob ng malawak at maraming mansyon ng mga Andrada, ang bawat kanto ay kumikinang sa yaman. Ngunit para kay Thea, ito ay isang gintong kulungan. Ang malamig na marmol sa sahig ay tila humihigop sa init ng kanyang mga talampakan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang talikuran niya ang lahat. Ang kanyang ranggo, ang kanyang dangal, at ang kanyang pangalan sa mundo ng militar. Para lamang maging isang mabuting asawa kay Brigadier General Raul Andrada. Ngunit ang bawat sakripisyo niya ay itinuring na alabok ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na balat. Pumasok si Raul. Ang kanyang uniforme ay perpektong nakaplansa. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ngunit ang kanyang muka, na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig, ay tila naging isang pader na bato. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang asawang nakaluhod ba rin sa paanan ng kanyang ina. Raul, anak, buti at tumating ka na. Tingnan mo itong asawa mo. Kailangan ko pang pilitin na huwag mag-aksaya ng pagkain. Napakayabang. Akala mo kung sinong prinsesa. Sumbong ni Doña Gregoria habang nagpapahid ng kunwaring luha. Tumingin si Raul kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at bahagyang pandidiri. Thea, huwag mo nang dagdagan ang iniisip ni Mama. At iyong uniforme ko para sa ball bukas, siguraduhin mong walang kahit anong gusot. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga matataas na opisyal dahil lang sa kapabayaan mo. Opo, Raul. Maayos na ang lahat. Mahinang sagot ni Thea. Tumayo siya at binalak na lumapit sa asawa para kunin ang kanyang bag. Ngunit umiwas si Raul. Isang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ng babae, matamis, mabulaklak, at malayo sa amoy ng disinfectant na nakasanayan ni Thea ang humalik sa kanyang pang-amoy. Alam ni Thea ang amoy na iyon. Iyon ang amoy ni Clarice Tuazon. Nang makaalis ang mag-ina, naglakad si Thea patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo na nagsisilbing kanyang pahingahan. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay nakatago ang kanyang tunay na pagkatao. Kinuha niya ang isang luma at kalawanging stethoscope. Hindi ito isang ordinaryong kagamitan. Ito ang diwa ng kanyang ama, si General Severino Villacorte. Hinaplos niya ang metal nito. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ito lamang ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging isang basahan sa mansyong ito, siya ang Lady Nightingale na sinasaluduhan ng libu-libong sundalo sa Mindanao. Isang munting sobre ang nahulog mula sa ilalim ng kahon. May selyo ito ng General Headquarters.
Binuksan niya ito ng may kaba. Isang lihim na direktiba para sa Lieutenant Colonel Althea Villacourt. Binasa niya ang bawat salita. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang gabi ng military ball ay hindi lamang pala isang pagtitipon. Ito ay isang muling pagtawag ng tungkulin. Bumalik siya sa realidad nang marinig ang kalasing na mga hanger sa closet ni Raul. Habang inaayos niya ang coat ng asawa, may isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa bulsa nito. Pinulot niya ito at binasa. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Isang diamond necklace na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang petsa ng pagbili ay kahapon. Ang mismong araw na sinabi ni Raul na nasa isang emergency meeting siya sa kampo. Alam ni Thea na ang kwintas na iyon ay hindi para sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ang tanging natanggap niya mula kay Raul ay mga luma at sirang pangako. Ang kanyang kamay ay napatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang bawat letra sa resibo ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang natitirang pag-asa. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat patak sa bubungan ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pagtitiis. Ang alabok sa mansyong ito ay hindi na lamang basta dumi. Ito ay ang unti-unting paglilibing sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng sakit, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Bukas, sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng ball, ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Inilagay ni Thea ang resibo sa loob ng kanyang sariling bulsa. Ang kanyang paghinga ay bumagal, naging kalmado at naging matalas. Ang paghinga ng isang sundalo bago ang isang malaking labanan. Hindi na siya ang yata na nakayuko sa paanan ng iba. Bukas, muling aawit ang Nightingale. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito awit ng pag-ibig, kundi isang martsa ng paniningil. Raul, darling, hindi mo naman nabanggit sa akin na ang nurse ng mama mo ay yaya mo rin pala sa bahay. How multi-talented naman ang asawa mo. Huwag mo na siyang pansinin, Clarice. Sanay na si Thea sa ganyang trabaho. At isa pa, yan lang naman ang tungkulin niya rito, ang magsilbi. Pero look at her, parang hindi man lang siya nag-ayos para sa'yo. If I were her, hiyang-hiya ako na tumabi sa isang kagalang-galang na brigadier general na katulad mo. She looks so ordinary. Ordinary is an understatement, Clarice. Let's just say, she's just a part of the house's background. Halika na sa veranda, doon natin pag-usapan ang business expansion ng Tuazon Group sa loob ng kampo. Nanigas ang katawan ni Thea habang hawak ang tray ng merienda sa gilid ng pintuan. Ang boses ni Clarice Tuazon ay parang musikang puno ng lason. Bawat nota ay sadyang itinusok sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa veranda. Ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal na karpet. Inilapag niya ang baso ng malamig na tsaa sa harap ng dalawa. Doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa leg ni Clarice ay kumikinang ang isang diamond necklace. Ang mga bato nito ay sumasalamin sa liwanag, tila tinatawanan ang kahirapan ni Thea. Iyon ang kuwentas na nasa resibong nakuha niya sa bulsa ni Raul. Ang bawat kislap nito ay patunay ng isang malalim at madilim na pagtataksil. Thea, bakit nakatayo ka pa dyan? You're hovering. Nakakaabala ka sa usapan namin ni Raul. Mataray na sabi ni Clarice habang hinahawakan ang kwintas na tila ipinagmamalaki ito. And by the way, I love this gift. Sobrang ganda ng taste ng business partner ko, 'di ba? Hindi sumagot si Thea. Tiningnan niya si Raul, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng pagkahiya sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakita, kundi inis. Walang kasing sakit. Ang makitang ang asawa mo ay walang pakialam kung durog na durog ka na sa harap niya. Umalis ka na, Thea. Mag-asikaso ka na lang ng hapunan ni Mama. Malamig na utos ni Raul nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumalikod si Thea
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tray. Naglakad siya patungo sa maliit na altar sa sulok ng sala. Doon ay may mga sariwang bulaklak na kailangang ayusin. Isa-isa niyang itinusok ang mga rosas sa florera. Ang kanyang mga daliri ay nadudulas sa mga tinik. Isang sandali ng tahimik na panalangin sa gitna ng unos. Ang bawat bulaklak ay tila isang pakiusap sa langit. Nabigyan pa siya ng lakas na magtiis hanggang sa tamang panahon. Panginoon, gabayan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaang malunod ako sa galit bago ko matapos ang dapat kong gawin. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bango ng mga rosas ay humahalo sa amoy ng kandila, nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang nagdurugong puso. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Dahil wala ang ibang katulong, si Thea ang sumagot. Isang baritono at formal na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Good afternoon. This is General Headquarters. Is this the residence of Brigadier General Andrada? I need to speak with Lieutenant Colonel Villacourt. We have an urgent update regarding the Mindanao deployment. Sandaling napatigil ang paghinga ni Thea. Speaking, wala po rito ang hinahanap ninyo. This is a private residence. Strange. This is the coordinate given to us. Pakisabi na lang po kay Colonel V na kailangan niya ng mag-report para sa final briefing bago ang military ball. The armed forces are waiting for the Lady Nightingale. Dahan-dahang ibinaba ni Thea ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang kumakatok sa pintuan ng kanyang kasalukuyan. Sa kabilang banda, narinig niya ang tawanan ni Raul at Clarice mula sa veranda. Ang kaibahan ng dalawang mundong ito ay sapat na upang mabaliw ang sinumang mahina ang loob. Nang dumaan si Raul sa sala matapos ihatid si Clarice sa sasakyan, hinarap siya ni Thea. Ito na ang sandali na hindi na niya kayang manahimik. Raul, nakita ko ang kuwintas kay Clarice. Yun ba ang binili mo kahapon sa Makati? Yung nasa resibo sa bulsa mo? Tumigil si Raul. Ang kanyang muka ay biglang nagdilim. What are you talking about? Resibo? Pinapakialaman mo na ba ang mga gamit ko ngayon? You're getting paranoid, Thea. Business gift lang yon para sa isang kliyente ng Tuwazon Group. Clarice was just wearing it for a fitting. Pero Raul, asawa mo ako. 5 taon na tayong kasal. Pero kahit isang pilak na singsing, hindi mo ako naibilhan mula nang ikasal tayo. Tapos bibili ka ng milyon-milyong alahas para sa business fitting lang? Shut up, Althea. You're overthinking because you have nothing better to do. Kaya ayaw kitang isama sa mga social events ko dahil sa ganyang ugali mo. Nakakahiya ka. You are just a nurse from a small town. Matuto kang lumugar. Ang bawat salita ni Raul ay parang mga latay ng latigo sa balat ni Thea. Gabi na nang maisipan ni Thea na kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Nadaanan niya ang silid ni Doña Gregoria at narinig niyang bukas ang pinto ng library ni Raul. Ang boses ni Raul at ng kanyang ina ay nag-uusap ng mahina, ngunit sapat na para marinig ni Thea ang bawat salita. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng mga papeles, Raul. Ayaw kong may makuha kahit isang kusing ang babaeng yan mula sa yaman ng mga Andrada. Sabi ni Doña Gregoria, ang boses ay puno ng pait. Don't worry, Ma. Pagkatapos ng military ball bukas, ihaharap ko na sa kanya ang annulment papers. Clarice and I have already planned everything. Itatapon ko siya pabalik sa probinsya niya kung saan siya nanggaling. Gagamitin ko ang impluensya ni Clarice para masiguradong hindi siya makakakuha ng trabaho kahit saang ospital dito sa Maynila. Mabuti naman. Hindi ko na matiis ang pagmumukha ng yata na yan dito sa bahay ko. She's a disgrace to our name. Nabitawan ni Thea ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila ang tunog ng huling hibla ng kanyang pagtitimpi na naputol. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang dumaloy ang lamig ng gabi sa kanyang kalamnan. Ang anino ng pagtataksil ay hindi na lamang basta anino. Ito ay isang malinaw na plano upang sirain siya ng tuluyan. Ngunit ang hindi alam ng mag-inang Andrada, ang yaya at nurse na kinamumuhian nila ay kasalukuyan nakikinig sa dilim.
Taglay ang isang kapangyarihang hindi nila kayang aruhin. Ang bukas ay hindi magiging araw ng kanyang pag-alis, kundi ang simula ng kanilang pagbagsak. Hindi ka ba talaga nakakaintindi ng salitang stay at home, Althea? Look at you! Mukha kang basahan na naligaw sa gitna ng mga diamante at ginto. Nakalimutan mo ang maintenance medicine mo para sa high blood, Raul. Natatakot ako na baka atakihin ka sa gitna ng pigeng, kaya dinala ko ito rito. Maintenance medicine? O baka naman gusto mo lang talagang makiepal sa event na ito para mapahiya ako? Look around you. Lahat ng narito ay mga asawa ng opisyal na marunong magdala ng sarili. Ikaw? You are a sore thumb in this ballroom. I am your wife, Raul. Hindi ko alam na ang pag-aalaga sa kalusugan mo ay isang kahihiyan para sa iyo. Wife? On paper, yes. Pero sa harap ng mga taong ito, isa ka lang pagkakamali na pilit kong itinatago. Now get out of my sight before I lose my patience. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang maliit na lalagyan ng gamot. Ang marangyang ballroom ng Manila Hotel ay puno ng kislap ng mga chandelier, ang amoy ng mamahaling wine, at ang tunog ng orchestra. Ngunit para kay Fia, ang bawat nota ng musika ay parang tunog ng martilyo na ipinapako siya sa krus ng kahihiyan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na 5 taon na ang tanda, malayo sa mga kumikinang na gown ng mga babaeng naroroon. Sa gitna ng dance floor, nakita niya si Clarice na nakasuot ng kulay pulang gown na tila nagdininga sa ilalim ng mga ilaw. Nakahilig ang ulo nito sa balikat ni Raul habang nagsasayaw. Ang diamond necklace na binili ni Raul ay kumikislap ng mapang-uyam sa leeg nito. Ang bawat haplos ni Clarice sa braso ni Raul ay isang hayagang pag-atake sa dangal ni Thea bilang asawa. Napansin ni Clarice ang presensya ni Thea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit ang dalawa sa direksyon ni Thea. Habang dumadaan sa harap niya, sadyang iginalaw ni Clarice ang kanyang braso, dahilan upang matapon ang hawak nitong red wine sa sariling gown at sa sapatos ni Thea. Oh my God! My dress! Raul, look what she did! Sinadya niya akong tapunan dahil siguro nagseselos siya. Tili ni Clarice na sapat na para makuha ang atensyon ng mga general at matataas na opisyal sa paligid. Anong nagawa mo, Althea? Sigaw ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Hindi ko siya tinabig, Raul. Siya ang lumapit sa akin. Sinungaling! Nakita ng lahat kung paano mo dinitik ang baso sa akin. Napakababa talaga ng uri mo, Althea. Hindi mo matanggap na mas maganda ang gown ko kaysa sa basahang suot mo? Dagdag ni Clarice habang nakukunwaring umiiyak. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang dumaloy sa paligid. Ang tingin ng mga ito ay puno ng panghuhusga sa hamak na nurse na pilit na sumisira sa magandang gabi. Ramdam ni Thea ang init ng lahat ng mga mata na nakatitig sa kanya. Tila hinuhubaran siya ng dignidad sa harap ng maraming tao. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Thea, naramdaman niya ang isang malakas na impact sa kanyang kaliwang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan ng ballroom. Napalingon ang ulo ni Thea sa lakas ng sampal ni Raul. Ang kanyang pandinig ay binalot ng matinis na ugong, at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa loob ng kanyang bibig. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya Andrada sa harap ng mga bisita ko. Galit na sabi ni Raul. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Simula ngayong gabi, wala ka ng asawa. Hinding-hindi ko papayagan na isang katulad mo ang magdala ng pangalan ko. I want an annulment, Althea. Ngayon din, umalis ka rito at huwag na huwag ka nang babalik sa mansyon. Dahan-dahang itinaas ni Thea ang kanyang muka. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay mas masakit pa sa anumang sampal. Tiningnan niya si Raul, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaglingkuran niya nang may katapatan sa loob ng 5 taon. Ngayon, nakikita na niya ang tunay na anyo nito.
isang halimaw na binalot ng uniporme at ambisyon. Yumuko si Tia at kinuha ang kanyang wedding ring na nahulog sa sahig dahil sa lakas ng pagkakasampal, ang sandali ng ganap na pagbitiw. Tiningnan niya ang gintong singsing sa kanyang palad, isang simbolo ng pangakong matagal ng nilapastangan. Hinayaan niyang mahulog muli ang singsing sa marmol na sahig. Ang tunog nito ay tila isang tuldok sa huling pahina ng kanyang pagtitiis. Kung iyan ang gusto mo, Raul, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang hinahanap mo. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Thea. Tumalikod siya at naglakad palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, ngunit may kasamang kakaibang gaan. Habang papalapit siya sa pintuan, isang matandang general ang nakatayo sa gilid, nakamasid sa nangyari. Ang mga mata nito ay nanlaki. Nang malapitan ang mukha ni Thea sa ilalim ng liwanag, sandali, ang mukhang yan. Bulong ng general sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pagkilala. Hindi ba't siya ang Lady Nightingale ng Mindanao? Ang anak ni General Villacorte? Hindi lumingon si Thea. Tuluyan na siyang lumabas sa dilim ng gabi, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisinging namumula. Ang sampan ni Raul ay hindi lamang sumira sa kanyang kasal. Ito ang gumising sa natutulog na agila sa kanyang loob. Ang gabi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan ay ang gabi rin ng simula ng kanyang muling paglipad. Diyan ka nababagay sa labas, Althea? Huwag mo nang balak na pumasok pa sa loob ng mansyong ito dahil baka madumihan mo lang ang mga mamahaling gamit ni Doña Gregoria. Nandito lang ako para kunin ang mga huling gamit ko, Manang. 5 taon akong nanirahan dito. Kahit paano ay may karapatan akong mag-ayos ng sarili kong mga alaala. Alaala? Ang sabi ni Senyora, ang tanging alaala mo rito ay ang pagiging palamunin. Heto ang mga gamit mo, nakasako na. Huwag mo na kaming abalahin dahil naghahanda kami para sa pagdiriwang ng kalayaan ni Sir Raul. Nakasako? Yan ba ang tingin niyo sa akin matapos ko kayong pagsilbihan ng may katapatan? Huwag kang magbalines, Althea. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka palabas ng subdivision. Nakatayo si Althea sa harap ng dambuhalang gate ng mga Andrada. Sa paanan niya ay ang 2 sako at isang sirang maleta na naglalaman ng kanyang buong buhay. Ang ulan ay tila isang balitang mabilis na kumalat, bumubuhos ng malakas at walang pakundangan, tila nakikiramay sa lamig na nararamdaman ng kanyang puso. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa init ng kanyang luha na hindi na niya kayang pigilin. Ang kanyang asul na damit na kanina lang ay suot sa ballroom ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang balat na tila isang mabigat na pasanin. Yumuko siya upang damputin ang kanyang maleta. Ngunit dahil sa luma na ito, bumukas ang lock at nagkalat ang kanyang mga gamit sa putikan. Ang kanyang mga lumang uniforme ng pagiging nurse, ilang pirasong damit, at isang maliit na kahon ng pelus. Ang kahong yon ay tumalsik sa gilid ng kanal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang tuhod. Isang sandali ng matinding pagpapakumbaba bago ang pagbangon. Dinampot niya ang kahon ng pelus at binuksan ito. Sa loob, sa gitna ng kadiliman ng gabi at ulan, ay kumikinang ang isang medalyang pilak. Ang Distinguished Service Star. Ito ang patunay ng kanyang kabayanihan sa Mindanao. Ang karangalang mas mataas pa sa anumang titulong kayang ibigay ng mga Andrada. Pinunasan niya ang putik mula sa medalya. Gamit ang kanyang nanginginig na palad, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa bagong determinasyon. Hindi niyo ako matatabunan ng putik. Dahil ako mismo ang apoy na lulunod sa inyo. Bulong niya sa gitna ng ingay ng bumubuhos na ulan. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada, pasa ng kanyang mga sako, isang itim na convoy ng mga sasakyang militar ang biglang huminto sa kanyang tapat. Ang nakasisilaw na ilaw ng mga sasakyan ay tumama sa kanyang basang anyo. Bumukas ang pinto ng nangungunang sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakauniporme, si Captain Baste. Nanlaki ang mga mata ni Baste nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Colonel? Colonel Villacourt!
Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Hindi nakapagsalita si Thea. Ang kanyang katawan ay nanginginig na sa lamig at pagod. Mabilis na kinuha ni Baste ang kanyang kapot at ibinalot ito sa balikat ni Thea. Sa isang hudyat ni Baste, lahat ng mga sundalong nasa loob ng mga sasakyan ay sabay-sabay na bumaba. Sa gitna ng madilim na kalsada at malakas na ulan, isang hanay ng mga sundalo ang nagbigay ng isang formal at matikas na saludo. Ma'am, handa na po ang helicopter at ang iyong quarter sa General Headquarters. Kanina pa po kayo hinihintay ng Chief of Staff. Wika ni Baste. Ang boses ay puno ng galit para sa sinumang gumawa nito sa kanilang iginagalang na opisyal. Sumakay si Thea sa loob ng sasakyan. Doon, sa loob ng tuyo at ligtas na espasyo, tinanggal niya ang kanyang basang asul na dress. Isinuot niya ang isang itim na military jacket na may borda ng kanyang pangalan, Villacorte A. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila isang lock na nagpipinid sa kanyang buhay bilang isang biktima. Baste, dalhin mo ako sa kampo, utos ni Thea. Ang kanyang boses ay hindi na naninghinig. Ito na ang boses ng isang kumander. At siguraduhin mong walang makakaalam ng lokasyon ko sa pamilyang Andrada. Hayaan nating isipin nila na nawala na ako sa putikan. Habang umaandaran sa sakyan, palayo sa subdivision, tumingin si Thea sa rearview mirror. Nakita niya ang papalayong gate ng mansyon, ang lugar kung saan siya naging alipin sa loob ng 5 taon. Sa kanyang isipan, narinig niya muli ang huling banta ni Raul. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Raul, Doña Gregoria, hindi niyo itinapon ng isang nurse, sabi ni Thea sa kanyang sarili habang hinahawakan ang kanyang medalya. Itinapon niyo ang tanging taong nakatayo sa pagitan niyo at ng inyong pagkawasak. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Thea, ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat. Isang lihim na misyon ang naghihintay sa kanya, at sa pagkakataong ito, siya na ang hahawak ng baraha. Colonel Villacorte, hindi ko pa rin lubos maisip na sa loob ng 5 taon ay pinili ninyong maging anino sa isang mansyong hindi naman kayo nararapat. Ang buong hukbo ay nagluksa nang mawala ang Lady Nightingale. Hindi namin alam na kinulong niyo lang pala ang inyong sarili. Tapos na ang oras ng pagtatago, Baste. Ang bawat sugat na tinamo ko sa kamay ng mga Andrada ay naging paalala na ang pagpapakumbaba ay may hangganan. Lalo na kung ang iyong dignidad na ang tinatapak-tapakan. Ma'am, narito na po ang inyong bagong uniforme at ang mga papeles na kailangan ng inyong pirma. Marami pong naghihintay sa inyong pagbabalik, lalo na ang mga sundalong iniligtas nyo sa Mindanao. Salamat, Baste. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang paggamot ang gagawin ko. Itutuwid ko ang lahat ng baluktot na nangyari habang wala ako. Colonel, may isang pangalan po sa listahan ng mga opisyal na humihingi ng rekomendasyon para sa promosyon. Isang pangalan na alam kong hindi nyo magugustuhan. Tumayo si Althea sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang bagong opisina sa General Headquarters. Ang liwanag ng umaga ay tumatago sa bintana, nagbibigay ng kinang sa kanyang puting military uniform na tila bagong pitas mula sa langit. Ang bawat hibla ng tela ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang isinusuot niya ang kanyang cap na may sagisag ng agila, naramdaman niya ang bigat ng tungkulin. Isang bigat na mas masarap dalhin kaysa sa bigat ng pang-aapi sa mansyon ng mga Andrada. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritual ng muling pagkabuhay. Wala na ang amoy ng disinfectant at dumi ng biyenan. Ang paligid niya ngayon ay puno ng amoy ng bagong papel, kape, at ang awtoridad na matagal niyang isinantabi. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat sundalong nadadaanan niya ay tumitigil at nagbibigay ng pinakamataas na saludo. Ang bawat kamay na tumataas sa kanilang mga no ay tila mga tisa na muling bumubuo sa kanyang nawasak na karangalan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, dahan-dahan niyang hinaplos ang nameplate na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Lieutenant Colonel Althea Villacorte,
MC. Isang sandali ng tahimik na tagumpay. Kinuha niya ang kanyang lumang medical kit, ang parehong kit na itinuring nga basura ni Raul, at inilagay ito sa gitna ng mesa ng may dangal. Ang bawat gamit sa loob nito ay may kwento ng buhay na naisalba. Malayo sa kwento ng buhay na kinalimutan ng kanyang asawa. Colonel, ito na po ang mga files. Wika ni Captain Bast habang inilalapag ang isang makapal na folder. Kasama rito ang listahan ng mga opisyal na nakapila para sa Major General promotion. Isa po sa kanila ay si Brigadier General Raul Andrada. Kanina pa po tumatawag ang kanyang opisina. Nagtatanong kung kailan maaaring makipagkita sa bagong medical commander para sa mandatory endorsement. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea. Pinuksan niya ang folder at doon ay nakita ang litrato ni Raul, ang kanyang muka na puno ng hambog at ambisyon. Ito ang lalaking kahapon lang ay nagsabing basahan lamang siya. Ngayon, ang kinabukasan ng lalaking ito ay nakasalalay sa isang pirma ng pluma na hawak ni Thea. Persistent po siya, Colonel. Sabi ng aide niya, handa raw si General Andrada na magbigay ng donasyon sa inyong bagong medical project para lang mapabilis ang proseso. Hindi niya alam kung sino ang kausap niya. Dagdag ni Baste na may halong pang-uuyam. Hayaan mo siyang maghintay, Baste. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng isang taong nagmamakaawa para sa pansin. Sabihin mo sa kanila na ang Colonel ay abala sa mas mahahalagang bagay kaysa sa ambisyon ng isang taong hindi alam ang kahulugan ng integridad. Malamig na sagot ni Thea. Habang binabasa ang file ni Raul, napansin ni Thea ang isang dokumento sa pinakailalim. Isa itong lihim na ulat tungkol sa mga nawawalang pondo ng militar para sa mga gamot sa Mindanao. Pondo na sa ilalim ng pamamahala ni Raul ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang anino ng katiwalian ay tila mas madilim pa sa anino ng kanyang nabigong kasal. Baste, imbestigahan mo ang link ni Clarice Tuazon sa mga kontratang ito. May kutob ako na ang diamond necklace na nakita ko ay binili gamit ang perang dapat ay para sa mga sugatang sundalo. Utos ni Thea. Ang kanyang boses ay parang talim ng kutsilyo. May isang misteryo pa ang nananatili. Isang selyadong sobre mula sa Intelligence Division ang dumating na nagsasabing may isang high-value target ang nagbibigay ng impormasyon laban sa pamilya Villacorte. Sino ang taong ito na gustong pabagsakin ang kanyang ama habang siya ay wala? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang intercom. Ma'am, nasa labas po si Brigadier General Andrada. Hindi po siya makapaghintay. Pinipilit niyang pumasok para raw makita ang mysterious colonel na humaharang sa kanyang promosyon. Napahawak si Thea sa kanyang pluma. Ang tensyon sa silid ay tila kuryenteng gumagapang sa hangin. Ito na ang simula ng paghaharap na hindi inasahan ni Raul sa loob ng 1,000 taon. Hayaan mo siyang pumasok, Baste. Ngunit bago iyon, patayin mo ang mga ilaw sa harap ng mesa ko. Gusto kong makita muna niya ang anino ng babaeng kanyang itinapon bago niya masilayan ang colonel na magpapabagsak sa kanya. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? I am a Brigadier General. Hindi ako pinaghihintay sa labas na parang isang aplikante. Sir, may mahalagang ginagawa pa po ang colonel. Sinabihan ko na po kayong maghintay sa lounge para sa inyong schedule. Schedule? Para sa isang opisyal na mas mababa ang ranggo sa akin, ang kailangan ko lang ay ang pirma niya para sa endorsement ng aking promosyon. Huwag niya akong idaan sa burokrasya. Yun po ang utos, sir. Ang integridad ng Medical Corps ay hindi minamadali. Integridad? O baka naman gusto lang magparamdam ng kapangyarihan ng Colonel Villacorte na yan? Dahil alam niyang hawak niya ang karir ko? Pumasok ka. Sabihin mo sa kanya. Nandito si General Andrada at wala akong oras para sa mga laro niya. Sa loob ng madilim na opisina, narinig ni Althea ang bawat sigaw ni Raul mula sa labas. Ang boses na iyon, na dati ay nagpapatalon sa kanyang puso sa tuwa, ngayon ay nadudulot na lamang ng isang malalim at malamig na pagkamuhi. Nanatili siyang nakatalikod sa pinto. Ang kanyang upuan
ay nakaharap sa bintanang nagpapakita ng malawak na lupain ng kampo. Ang mga ilaw sa loob ng silid ay sadyang pinatay. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Bumukas ang pinto ng malakas, isang patunay ng kawalan ng respeto ni Raul sa protokol. Pumasok siya ng may mabibigat na hakbang. Ang kanyang dibdib ay nagbababataas sa galit. Huminto siya sa gitna ng silid. Hindi agad nakita ang mukha ng taong nasa harap niya dahil sa dilim. Colonel Villacorte, I presume? Pasensya na sa pagpasok ng walang pahintulot, pero kailangan natin tapusin ito ngayon din. Hawak mo ang aking endorsement file para sa Major General promotion. I believe everything is in order, including the special contribution my partner Clarice Toison sent to your office earlier. Wika ni Raul, ang kanyang boses ay nagbago mula sa galit patungo sa isang mapanlinlang na tono ng negosasyon. Hindi sumagot si Althea. Pinanood niya ang anino ni Raul sa sahig. Isang aninong mukhang malaki at makapangyarihan, ngunit sa loob ay bulok at puno ng hangin. Alam mo, Colonel, pareho tayong taong militar. Alam nating ang promosyon ay hindi lang tungkol sa merito, kundi tungkol din sa tamang koneksyon. At sisiguraduhin ko na, kapag nakuha ko ang bituin na yon, hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo. By the way, pasensya na kung medyo mainit ang ulo ko. Karatig lang kasi ng proseso ng aking annulment sa aking asawa. Isang hamak na nurse na naging pabigat sa career ko sa loob ng 5 taon. Sa wakas, malaya na ako sa basahang yon. Ang kluma sa kamay ni Althea ay muntik ng mabali sa higpit ng kanyang hawak. Ang bawat salita ni Raul ay tila mga uling na itinatapon sa isang nagbabagang apoy. Basahan. Yon ang tingin ni Raul sa babaeng nag-alaga sa kanya, nagluto para sa kanya, at nagtiis ng lahat ng pang-aalipusta para lamang sa kanyang tagumpay. Hindi ka ba nagsasalita, Colonel? O baka naman nag-iisip ka kung sapat na ang inaalok ko? Dagdag ni Raul, habang humahakbang palapit sa mesa. Don't be shy. Everyone has a price. Isang pirma lang sa papel na yan, at magiging maayos ang lahat. Dahan-dahang inikot ni Althea ang kanyang upuan. Ang tunog ng mekanismo ng silya ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Hindi niya agad binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan ng ilang segundo, isang katahimikang sapat na upang maramdaman ni Raul ang bigat ng autoridad na nasa harap niya. Ang presyo ng isang promosyon, General Andrada, ay hindi sinusukat sa special contribution o sa pagtatapon ng sariling asawa para sa ambisyon. Wika ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig, malalim, at puno ng talim na tila kayang humiwa sa hangin. Napatigil si Raul. Ang boses na iyon ay pamilyar. Isang boses na narinig niya gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon ay may kasamang lakas na hindi niya kailanman inakala. Ang boses na yan, bulong ni Raul. Ang kanyang kaba ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Iniabot ni Althea ang kanyang kamay at binuksan ang lampshade sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang biglang liwanag ay tumama sa kanyang muka, sa kanyang puting uniforme, at sa mga bituin sa kanyang balikat na kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa anumang diamante ni Clarice. Nanlaki ang mga mata ni Raul. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel na hawak niya. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang tuhod ay tila naging malambot na parang kandilang natutunaw. Thea? Althea? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Raul. Ibig sabihin nito, General Andrada, ay tapos na ang oras ng iyong panlilinlang. Ang basahang itinapon mo kagabi ay ang parehong opisyal na magpapasya kung karapat-dapat ka pang manatili sa serbisyo. Sagot ni Althea habang itinatapon ang folder ni Raul sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila tunog ng isang saradong pinto sa kanyang kinabukasan. May isang misteryong hindi pa alam ni Raul.
Sa loob ng folder na itinapon ni Althea ay hindi lamang ang kanyang endorsement, kundi ang mga ebidensya ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga ilegal na kontrata ni Clarice Tuazon. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at si Raul ay wala pang kaalam-alam na ang kanyang ambisyon ang mismong magiging lubid na bibitay sa kanyang karangalan. Colonel Villacorte. Thea, please, pag-usapan natin ito. Pagmamakaawa ni Raul. Ang kanyang tinig ay wala na ang hambog na narinig kanina. Sa court-martial na tayo mag-usap, General. Baste, ilabas ang taong ito sa opisina ko. At ibalik mo ang kanyang donasyon, kasama ang isang formal na demanda para sa bribery. Thea, please. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng batas at ng Diyos. Ang Diyos na tinatawag mo, Raul, ay siya ring saksi nang sampalin mo ang iyong asawa sa harap ng libu-libong tao nang walang pag-aalinlangan. Nabigla lang ako noon. Alam mong kailangan ko ang promosyong ito para sa ating kinabukasan, para sa pamilya natin. Ang ating na binabanggit mo ay matagal mo nang pinatay sa bawat haplos mo kay Clarice at sa bawat luhang hinayaan mong pumatak mula sa aking mga mata habang nililinis ko ang dumi ng iyong ina. Parang awa mo na bawiin mo ang mga sinabi mo kay Baste. Isang pirma mo lang, magiging Major General ako. Gagawin ko ang lahat, babalik ako sa'yo. Hindi ako ang sumisira sa career mo, Raul. Ang sarili mong kasakiman ang naghukay ng libingang kinalalagyan mo ngayon. At tungkol sa pagbabalik, ang isang agila ay hinding-hindi na muling babalik sa pugad ng isang ahas. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa dalawang taong dating nagbahagi ng isang higaan. Nakatayo si Althea sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng semento ng kampo. Sa harap niya, si Raul, ang dating hambog na Brigadier General, ay tila isang batang nawawala. Ang kanyang uniforme na dati ay puno ng yabang ngayon ay tila suot ng isang taong huli sa akto ng pagnanakaw. Pinanood ni Althea ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa noo ni Raul. Ito ang lalaking itinuring niyang mundo. Ang lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng pagtitiis at pananahimik. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng kanyang opisina, nakikita na niya ang katotohanan. Si Raul ay isang guhong gusali na pinatitibay lamang ng mga bituin sa kanyang balikat. Baste, ilabas mo na ang taong ito. Ayaw ko nang makita ang kanyang anino sa loob ng medical corps. Utos ni Althea, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Captain Baste. Sir, please follow me. Huwag niyo na pong hintayin na kaladkarin namin kayo sa harap ng inyong sariling mga tauhan. Nang lumabas si Raul, ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang bumabagsak na pangarap. Naiwan si Althea na mag-isa sa gitna ng kanyang kapangyarihan. Naupo siya sa kanyang silya at dahan-dahang hinaplos ang pilak na fountain pen na nakapatong sa kanyang mesa, ang panulat na ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang sandali ng pagkilala na ang kanyang tunay na lakas ay hindi nagmula sa kanyang ranggo, kundi sa kanyang kakayahang tumayo matapos ang paulit-ulit na pagkawasak. Papa, sana ay nakikita mo ako ngayon. Bulong ni Althea sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pait at dangal. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang mahinang tunog ng pagkatok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Baste na may dalang isang itim na folder na may selyo ng Intelligence Division. Ma'am, nakuha na po namin ang record ng mga tawag mula sa telepono ni Clarice Tuazon. May isang numero na paulit-ulit niyang tinatawagan sa loob ng 3 buwan. Ang numerong ito ay nakarehistro sa isang satellite phone na ginagamit sa mga liblib na bahagi ng Mindanao. Ulat ni Baste, ang kanyang mukha ay seryoso. Anong ibig mong sabihin, Baste? May hinala po kami na ang Tuazon Group ay hindi lamang gumagawa ng mga illegal na kontrata sa loob ng military supplies. Mukhang may komunikasyon sila sa mga grupong kalaban ng gobyerno. At ang nakababahala po, ang lahat na ito ay nangyari habang si General Andrada
ang nakatalaga bilang Head of Logistics. Nanlit ang mga mata ni Althea. Ang anino ng pagtataksil ay lumalalim at lumalawak. Lumalagpas na sa hangganan ng kanilang nabigong kasal. Hindi lamang ito tungkol sa pusong sugatan. Ito ay tungkol na sa seguridad ng bansa at sa mga buhay na maaaring nanganib dahil sa kasakiman ng 2 taong nanggipit sa kanya. Ipagpatuloy niyo ang surveillance, Paste. Gusto ko ang bawat galaw ni Clarice at Raul ay nakatala. At tungkol sa aking biyenan, kumusta ang kalagayan ni Doña Gregoria? Nalaman na po niya ang nangyari sa kampo kanina, Colonel. Sabi ng aming asset sa loob ng mansyon, inatake raw ito ng high blood matapos marinig na ang yata na pinalayas niya ay ang opisyal na magpapatalsik sa kanyang anak. Dalhin niyo ang aming medical team sa mansyon. Bilang isang doktor, hindi ko siya hahayaang mamatay sa galit. Gusto ko siyang mabuhay upang masilayan niya ang bawat pahina ng kanilang pagbagsak. Habang papalubog ang araw sa abot tanaw, tumayo muli si Althea sa bintana. Isang misteryo pa ang nananatiling nakabitin. Isang anonymous na text message ang pumasok sa kanyang telepono. Colonel, huwag mong akalain na tapos na ang laro. Alam namin kung nasaan ang kinaroroonan ng nag-iisang kapatid mo. Nabitawan ni Althea ang folder. Ang kanyang kapatid, ang tanging pamilya na natitira sa kanya na matagal lang nawawala sa ibang bansa, ay tila ginagamit na pain laban sa kanya. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa ganti. Ito ay isa ng digmaan para sa kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Anong ibig mong sabihin na hindi na matutuloy ang ating afternoon tea, Amelia? Halos 3 dekada na tayong magkaibigan. Nayan mo pa ako tatalikuran sa gitna ng mga malisyosong chismis na ito? Gregoria, pasensya na. Pero ayaw kong madamay ang pangalan ng pamilya ko sa investigasyon ng inyong anak. At balita ko, ang dating manugang mo ay isa palang Lieutenant Colonel? Diyos ko, Gregoria. Paano mo nagawang ituring na alila ang anak ng isang general? Huwag niyo akong pangaralan. Isang hamak na nurse lang ang babae niyon bago siya pumasok sa pamamahay ko. Hindi ko kasalanan kung nagpanggap siyang mahirap. Mali ka, Gregoria. Hindi siya nagpanggap. Hinayaan mo lang na bulagin ka ng iyong sariling kayabangan. Huwag ka na munang tatawag sa akin. Ayaw kong mabahiran ng dumi ang aming reputasyon. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Gregoria ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Sa loob ng malawak na sala ng Mansyong Andrada, ang katahimikan ay tila isang malupit na kaaway. Ang mga kaibigang dati ay naguunahan sa paghima sa kanyang ego ay isa-isa nang naglalaho na parang bula. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng tawanan at pagyayabang, ngayon ay nababalot na ng anino ng takot. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang tunog ng mga luxury car ng kanyang mga bisita. Ito ay ang mabigat at formal na ugong ng mga military vehicle. Bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Pumasok ang isang pangkat ng mga sundalong nakauniporme sa pangunguna ni Captain Baste. Ngunit ang kumuha sa atensyon ng lahat ay ang babaeng naglalakad sa gitna nila. Si Althea Villacourt, suot ang kanyang kagalang-galang na military attire, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol sa sahig. Tia, anong karapatan mong pumasok dito nang walang pahintulot? Pinalayas ka na ni Raul. Wala ka ng puwang sa bahay na ito. Sigaw ni Doña Gregoria, habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi kumurap si Althea. Tiningnan niya ang matanda ng may halong lungkot at pait. Hindi ako narito bilang iyong manugang, Doña Gregoria. Narito ako bilang kinatawan ng gobyerno. Ang mansyong ito ay kasalukuyang nga sa ilalim ng sequestration order dahil sa mga hindi maipaliwanag na yaman at utang na may kaugnayan sa mga illegal na kontrata ng iyong anak sa loob ng militar. Ano? Hindi maaari! Pag-aari ito ng pamilya Andrada! Ang bawat haliging itinayo nyo ay mula sa dugong ninakaw sa mga sundalong nagbuwis ng buhay sa Mindanao. Malamig na sagot ni Althea habang nagpapatuloy ang pag-inspeksyon ng mga sundalo.
Naglakad si Althea patungo sa likod ng bahay, malapit sa tambakan ng mga lumang gamit. Doon, sa gitna ng mga basurang itinapon ni Raul ilang araw na ang nakalilipas, nakita niya ang isang bagay na nagpaantig sa kanyang puso. Ang lumang stethoscope ng kanyang ama. Marumi at nakabaon sa ilalim ng mga sirang plastik. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng basurahan. Isang sandali ng ganap na pagbawi sa kanyang dangal. Gamit ang kanyang puting guwantes, dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi mula sa metal ng stethoscope. Sa kabila ng lahat ng duming, itinapon sa kanya. Ang puso ng kanyang pagkatao ay nananatiling buo at dalisay. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila nakikisabay sa tibok ng isang bagong simula. Sa kabilang bahagi ng mansyon, narinig ang malakas na sigawan. Lumabas si Raul mula sa kanyang library. Kasunod si Clarice na mukhang balisa at takot. "Thea, itigil mo ito. Hindi mo pwedeng bawiin ang bahay na ito. Clarice, gawin mo ang paraan. Gamitin mo ang iyong mga koneksyon." Pagmamakaawa ni Raul. "Anong koneksyon, Raul? Ang lahat ng account ko ay naka-freeze na. Idinamay mo ako sa iyong kapabayaan," sigaw ni Clarice. Ang kanyang muka ay wala na ang kinang ng isang mayamang negosyante. "Sabi mo ay kontrolado mo ang iyong asawa. Sabi mo ay isang hamak na yata lang siya. Hindi niyo makokontrol ang isang apoy na kayo mismo ang nagsindi." Sabat ni Althea habang naglalakad pabalik sa sala, bitbit ang stethoscope ng kanyang ama. "Raul, Clarice, ang inyong pagsasabwatan sa mga rebeldeng grupo ay unti-unti nang lumalabas. Ang bawat transaksyong inakala niyong lihim ay nakatala na sa aming mga kamay." Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ang anino ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Mindanao ay tila isang multong biglang nagpakita sa liwanag. "Wala kayong ebidensya. Lahat ng yan ay gawa-gawa lang." "Ang ebidensya ay hindi lamang nasa mga papel, kundi nasa mga buhay na inyong ipinagkanulo," wika ni Althea. Biglang bumasag sa usapan ang matines at paulit-ulit na tunog ng isang emergency radio mula sa balikat ni Captain Bast. Ang boses mula sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. "Red alert! Red alert! Isang malakas na pagsabog ang naganap sa Border Zone 7. Maraming sugatan at ang mga rebelde ay nagsisimula ng umatake sa medical convoy. Colonel Villacourt, kailangan po ang inyong presensya sa Operation Center ngayon din." Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng bigat ng isang paparating na digmaan. Tumingin si Althea kay Raul, na ngayon ay nangangatog ang mga tuhod sa takot na muling maipadala sa gitna ng putukan. "Ang karma ay hindi natutulog, Raul," huling hirit ni Althea, habang mabilis na naglalakad palabas ng mansyon. "Habang inuubos niyo ang inyong oras sa paninira ng buhay, may mga buhay na kailangang iligtas. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo kailangang parusahan. Ang tadhana na ang gagawa niyan para sa akin." Sumakay si Althea sa naghihintay na helicopter. Ang hangin mula sa mga talim nito ay nagpapalipad sa mga alikabok ng Mansyong Andrada. Habang lumilipad siya patungo sa zone ng panganib, isang katanungan ang nananatili sa kanyang isipan. Sino ang nagkanulo sa lokasyon ng medical convoy at may kinalaman ba ang kapatid niyang matagal nang nawawala sa mga pagsabog na ito? "Colonel, bilisan niyo po! Hindi na humihinga ang isa sa mga escort! Ang daming dugo, ma'am!" "Bast, ihanda ang triage. Huwag kayong magpapanik. Siguraduhin na ang lahat ng sugatan ay may tourniquet bago sila ipasok sa tolda." Thea, iligtas mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Parang awa mo na, ayusin mo ang sugat ko." "Lieutenant Colonel Villacourt ang itawag mo sa akin, Captain Andrada. At sa loob ng infirmary na ito, hindi ka ang asawang nanakit sa akin. Isa ka lang pasyenteng kailangang gamutin. Bast, dalhin siya sa dulo. Unahin ang mga sundalong mas malala ang tama." "Pero Tia, asawa mo ako. Paano mo akong nagagawang itabilang habang namamatay ako sa takot?" "Dahil ang takot mo ay walang puwang. Sa gitna ng digmaang, ikaw mismo ang nag-udyok dahil sa iyong kapabayaan. Manahimik ka,
bago ko pa makalimutan na kailangan kitang iligtas. Ang amoy ng pulbura at sariwang lupa ay humahalo sa malansang halimuyak ng dugong dumanak sa gitna ng kaguluhan. Ang Border Zone 7 ay hindi na ang tahimik na bukiran. Ito ay isa ng impyernong puno ng usok at hiyaw ng mga taong naghahanap ng kaligtasan. Ang tunog ng mga helicopter sa himpapawid ay tila mga dambuhalang ibon na nagdadala ng pag-asa, habang ang bawat yanig ng lupa mula sa malalayong pagsabog ay nagpapaalala sa lahat na ang kamatayan ay nakatitig lamang sa kanila. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Althea Villacourt ay tila isang anghel ng kapayapaan na binalot ng dumi at pagod. Ang kanyang puting uniforme ay may mga batit na ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at nakatuon sa kanyang misyon. Ang kanyang bawat galaw ay may katumpakan, isang kasanayang nakuha niya mula sa mga taon ng paglilingkod sa pinakamadilim na bahagi ng Mindanao. Naglakad siya patungo sa operasyon. Ang kanyang mga sapatos ay bumabaon sa malambot na putik. Pumasok siya sa loob ng pansamantalang tolda kung saan nakahiga si Raul. Ang lalaking dati ay nakatayo ng mayabang sa loob ng mansyon. Ngayon ay nakahandusay, nanginginig at puno ng putik ang mukha. Ang isang malaking sugat sa kanyang hita ay patuloy na bumubukal ng dugo, simbolo ng kanyang sariling paghina. Itinaas ni Althea ang kanyang scalpel. Isang sandali kung saan ang kanyang profesionalismo ay nang hinibabaw sa anumang personal na galit. Ang kanyang kamay ay hindi nang hinginig. Sa kabila ng lahat ng panlalait na tinanggap niya mula kay Raul, ang kanyang puso bilang isang manggagamot ay nananatiling tapat sa kanyang sumpa. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat, ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagpapakita ng tunay na kahulugan ng karangalan. Bakit mo pa ako nililitas? Mahinang tanong ni Raul, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng sakit at hiya. Dahil ang isang sundalo ay hindi pumuputol ng buhay, Raul. Kami ang nagdurugtong nito. Ginagawa ko ito para sa unipormeng suot ko, hindi para sa singsing na itinapon ko na sa putikan. Malamig na sagot ni Althea habang tinatahi ang sugat nito. Sa kabilang bahagi ng tolda, isang familiar na boses ang narinig ni Althea. Isang babaeng humihingi ng tulong, ang boses ay puno ng kaba. Si Clarice. Naroon din siya sa loob ng convoy. Nagpatangkang tumakas kasama ang ilang mahahalagang dokumento bago pa man maganap ang pagsabog. Ngayon, ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na, at ang kanyang muka ay puno ng gasgas. Colonel, iligtas niyo rin ako. May pera ako, babayaran ko kayo. Huwag niyo akong iwan dito, sigaw ni Clarice nang makita si Althea. Tumingin si Althea kay Clarice. Ang anino ng babaeng sumira sa kanyang pamilya ay nasa harap niya ngayon, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Isang matinding tensyon ang namayani sa loob ng tolda. Ang bawat tao sa loob ay nakatitig kay Althea, naghihintay kung paano siya tutugon sa babaeng nagpahirap sa kanya. Baste, gamutin ang sugat niya sa braso. At pagkatapos, lagyan siya ng posas. Isasama natin siya sa Maynila para sa investigasyon ng pakikipagsabwatan sa mga rebelde, utos ni Althea. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa o put. Ito ay hustisya sa kanyang pinakamalinis na anyo. Habang nagpapatuloy ang panggagamot, isang malakas na tunog ng pagyanig ang muling yumaon sa paligid ng medical camp. Isang bala ng mortar ang tumama malapit sa kanilang lokasyon. Ang mga gamit sa loob ng tolda ay nadalsikan at ang mga ilaw ay sandaling namatay. Sa gitna ng kadiliman at usok, narinig ni Althea ang isang pamilyar na huni, isang tunog na tila isang code, na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Isang misteryo ang biglang nabuhay sa gitna ng panganib. Isang anino ang dumaan sa likod ng tolda, isang lalaking nakamaskara, ngunit may suot na isang pamilyar na pendant. Ang pendant na pag-aari ng kanyang kapatid na si Gabriel. Gabriel?
Bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Bago pa man siya makakilos, isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang balang iyon ay hindi tumama sa mga rebelde o sa mga sundalo, kundi tumama ito sa generator ng medical camp, dahilan upang tuluyang mabalot ng kadiliman ang buong paligid. Colonel! May pumasok sa perimeter! Gusto nilang kunin si Clarice! Sigaw ni Baste mula sa labas. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Althea ang isang malamig na dulo ng baril sa kanyang likuran. Isang boses na puno ng pait at pagsisisi ang bumulong sa kanyang tenga. Ate, umalis ka na rito. Hindi ito ang laban mo. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang boses na iyon ay ang boses ng kanyang kapatid. Ang kapatid na inakala niyang matagal nang nawala, na yon ay nasa kabilang panig ng baril. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi lamang ang banta ng mga rebelde, kundi ang katotohanang ang kanyang sariling dugo ay bahagi ng aninong pilit niyang nilalabanan. Ibaba mo ang baril na yan, Gabriel. Hindi yan ang itinuro sa atin ni Papa. Ang kamay ng isang Villacourt ay ginagamit para magligtas, hindi para pumasok sa katahimikan ng gabi at manakot ng sariling dugo. Wala na si Papa, ate, at kasabay ng pagkawala niya, nawala rin ang katarungan para sa atin. Ang gobyernong pinaglilingkuran mo ang pumatay sa mga pangarap ko. Ngayon, kailangan ko silang pagbayarin kahit harangan mo pa ako. Hindi katarungan ang pagiging kasabwat ng mga taong sumisira sa bayan. Tingnan mo ang paligid mo, Gabriel. Ang mga sugatang ito, ang mga inosenteng buhay na ito. Sila ba ang kailangang magbayad sa galit mo? Huwag mo akong idaan sa mga sermon mo. Umalis ka sa harap ko, ate. Ibigay mo sa amin si Clarice. Siya lang ang susi para makuha namin ang mga pondo na kailangan ng aming grupo. Hinding-hindi ko ibibigay ang isang pasyente sa ilalim ng aking pangangalaga. Kung gusto mo siyang makuha, kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay. Ang boses ni Althea ay hindi nanginig, kahit na ang dulo ng malamig na bakal ay nakabaon sa kanyang likuran. Sa loob ng madilim na tolda, ang tanghing maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Gabriel at ang mahinang ungol ni Raul na nakasaksi sa lahat mula sa kanyang stretcher. Ang amoy ng usok mula sa generator ay humahalo sa amoy ng ulan na nanunuot sa bawat hibla ng tela. Ang bawat sandali ay tila isang walang hanggang paghihintay sa isang maling galaw na maaaring magtapos sa lahat. Dahan-dahang humarap si Althea. Hindi inintindi ang panganib. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang emergency flashlight, nakita niya ang muka ng kanyang kapatid. Ang dating batang masayahin na lagi niyang karga ay napalitan na ng isang lalaking puno ng pot. Ang mga mata ay tila mga uling na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa likod ng maskara at galit, nakita ni Althea ang isang pamilyar na pendant sa leeg ni Gabriel. Ang pendant na may nakaukit na nightingale, ang huling regalo ni Althea bago ito nawala. Isang sandali kung saan ang pag-ibig ng isang kapatid ay mas matimbang pa sa anumang ranggo sa militar. Inabot ni Althea ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang hinawakan ang pisingi ni Gabriel. Ang kanyang haplos ay puno ng init at alaala. Tila pilit na binubura ang mga taon ng pagkakahiwalay at pait. Gabriel, bumalik ka na sa amin. Hindi pa huli ang lahat. Ang Lady Nightingale ay narito na para gamutin pati ang mga sugat ng iyong puso. Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang duyan na nagnanais na pagpahingahin ang napapagod na kaluluwa ng kanyang kapatid. Napatitig si Gabriel sa kanyang kapatid. Ang dulo ng kanyang baril ay dahan-dahang gumaba. Ang kanyang determinasyon ay tila natutunaw sa ilalim ng mapagmahal na tingin ni Althea. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling ito, ang anino ni Clarice ay gumalaw sa kabilang bahagi ng tolda. Gamit ang isang itinagong matulis na piraso ng basag na bote, tinangka nitong saksakin si Gabriel upang makatakas sa gitna ng kaguluhan. "Mamamatay kayong lahat!" sigaw ni Clarice. Ang kanyang muka ay puno ng baliw na galit. Mabilis ang naging reaksyon ni Althea. Sa halip na lumayo, hinarang niya ang kanyang sariling braso
upang protektahan ang kanyang kapatid. Ang matulis na bubog ay bumaon sa balat ni Althea, nagdulot ng isang mahabang sugat na agad na binukala ng mainit na dugo. Ang puting tela ng kanyang uniforme ay mabilis na nabahira ng pulang kulay, tila isang rosas na biglang namukadkad sa gitna ng niebe. "Ate!" Hiyaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at takot. Mabilis na dumating si Captain Baste at ang iba pang mga sundalo. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa putikan ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng gulo. Agad nilang nakuha si Clarice na ngayon ay nagwawala na, parang isang hayop na nakulong sa kural. Si Raul naman ay nanatiling nakatulala. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding hiya. Habang nakikita ang kabayanihan ng asawang dati, ay itinuring niyang walang halaga. Sa kabila ng sakit, nanatiling nakatayo si Althea. Hinawakan niya ang kanyang sugatang braso. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng anumang reklamo. Tumingin siya kay Raul, na ngayon ay pilit na bumabangon mula sa stretcher para humingi ng tawad. "Thea, sorry. Ako dapat ang gumagawa niyan. Ako dapat ang nagtatanggol sa iyo," wika ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. "Hindi ko ito ginawa para sa iyo, Raul. Ginawa ko ito dahil ako ay isang sundalo, isang doktor, at isang kapatid. Ang pagkalinga ay hindi isang kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng higante laban sa mga taong walang ibang alam kundi manira," sagot ni Althea. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang pinal na desisyon. Ang gabi ay dahan-dahang naglalaho, pinalalitan ng malamig na kulay ng madaling araw. Isang helicopter ang muling lumapag sa malapit upang sunduin ang mga sugatan at ang mga nadakip. Habang isinasakay si Gabriel sa loob, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang pasyenteng kailangang iligtas ang kaluluwa, isang huling tingin ang ipinukol ni Althea sa kanyang kapatid. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumapit si Captain Baste kay Althea. Bit-bit ang isang satellite phone na nakuha mula sa gamit ni Clarice. "Ma'am, may isang missed call mula sa isang mataas na opisyal sa Malacanang. Mukhang hindi lang sina Raul at Clarice ang sangkot sa gulo sa Mindanao. Ang tunay na utak ay kasalukuyang naghihintay sa inyong pagbabalik sa Maynila." Napatigil si Althea. Ang anino ng katiwalian ay tila umaabot hanggang sa tuktok ng kapangyarihan. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw, alam ni Althea na ang huling paghaharap ay magaganap sa puso ng lungsod, kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng huhugasan ng katotohanan. Colonel Villacorte, isipin mo ang iyong kinabukasan. Ang pagbangga sa akin ay parang pagbangga sa isang pader na bakal. May utang na loob ka sa akin, Althea. Ako ang nagrekomenda sa ama mo para sa kanyang huling bituin. Ang utang na loob, Sekretary, ay hindi binabayaran ng pananahimik sa gitna ng kataksilan sa bayan. Ang pader na bakal na sinasabi niyo ay gawa sa buhangin, at ngayon, unti-unti na itong tinatangay ng agos ng katotohanan. Huwag kang magmalinis. Lahat tayo ay may dumi sa kamay. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Subukan niyo, Sekretary. Dahil sa bawat file na itatago niyo, may 10 kopya na ang kasalukuyang binabasa ng media at ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang Lady Nightingale ay hindi lang marunong maggagamot. Marunong din akong magtanggal ng lason sa sistema. Katapusan mo na, Althea. Hinding-hindi ka mananalo. Ang boses ng Secretary of National Defense ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina sa Maynila. Ngunit si Althea ay nanatiling nakatayo ng may tuwid na likod. Ang liwanag ng dapit hapon ay tumatago sa malalaking bintana, nagbibigay ng mahahabang anino sa sahig na gawa sa nara. Inilapag ni Althea ang huling piraso ng ebidensya, isang digital recording ng pakikipag-usap ng kalihim sa mga rebeldeng grupo sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay tila tunog ng isang hatol na wala ng urungan.
Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sariwang hangin ng lungsod. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ospital kung nasaan ang kanyang dating pamilya. Dumiretso siya sa silid kung saan nakakonfine si Doña Gregoria. Ang matanda, na dati ay puno ng alahas at kayabangan, ngayon ay nakahiga sa puting kama, maputla, at nakakabit sa mga makina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot nang makita si Althea. "Thea, anak, patawarin mo kami," pabulong na wika ni Doña Gregoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hininga at luha. "Huwag mong hayaang makulong si Raul. Siya na lang ang natitira sa akin." Doña Gregoria, ang katarungan ay hindi isang bagay na pwedeng ihingi ng tawad sa isang gabi. Pinuprotektahan ko ang mga sundalong pinabayaan ng anak niyo. Ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa batas. Sagot ni Althea habang dahan-dahang inaayos ang kumot ng matanda. Isang sandali ng matinding habab sa kabila ng lahat ng sakit. Pinunasan niya ang pawis sa noo ng dating biyenan ng walang halong poot, ngunit may kasamang pinal na distansya. Sa labas ng silid, naghihintay si Raul. Wala na ang kanyang uniforme, wala na ang kanyang mga bituin. Nakasuot siya ng orange na damit ng preso at ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa mga posas. Ang anino ng dating Brigadier General ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang lalaking durog ang pagkatao. "Thea, pipirmahan ko na ang mga papel. Ibibigay ko na sa iyo ang kalayaang dapat ay matagal mo nang nakuha," wika ni Raul. Ang kanyang boses ay patay at walang emosyon. Inilabas ni Baste ang annulment papers at inilapag ito sa mesa ng ospital. Isa-isang pinirmahan ni Raul ang bawat pahina. Ang tunog ng pluma sa papel ay tila bawat hakbang ng paglayo ni Althea sa kanyang madilim na nakaraan. Nang matapos, iniabot ni Raul ang panulat kay Althea. Sana ay mahanap mo ang kaligayahang hindi ko naibigay. Patawad, Lady Nightingale. Masyado akong naging bulag sa kislap ng peking diamante. Huling hirit ni Raul habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga escort guard. Kinuha ni Althea ang panulat at inilagay ang kanyang huling pirma. Sa bawat kurit ng kanyang kamay, naramdaman niya ang unti-unting pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang itim na relo at ang huling maliit na hikaw na regalo ni Raul, mga simbolo ng kanyang pagluluksa sa isang patay na relasyon. Isinara niya ang folder ng may matatag na puso. Tapos na ang laban ng damdamin, ang natitira na lamang ay ang paghilom. Colonel, tapos na po ang lahat. Na-convict na si Clarice at ang sekretary ay kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest. Si Gabriel naman ay nagsisimula na sa kanyang rehabilitation process. Ulat ni Baste habang naglalakad sila palabas ng ospital. Salamat, Baste. Ngunit ang paghugas ng kamay sa dumi ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay kung paano natin muling bubuuin ang mga buhay na nasira ng digmaang ito, sagot ni Althea. Habang naglalakad siya sa parking lot, nakita niya ang sikat ng araw na unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang anino ng kanyang nakaraan ay mahaba, ngunit ang kanyang mga hakbang ay patungo sa liwanag. Isang huling misteryo ang dumating sa kanyang satellite phone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, naglalaman ng isang coordinate sa isang liblib na baryo sa Mindanao, at may kalakip na larawan ng isang lumang klinika na may nakasulat na pangalan. Nightingale. Mukhang may naghihintay sa atin, Baste. Munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ihanda mo ang flight. May bago tayong misyon. Ang hapon sa liblib na baryo ng Mindanao ay hindi na binalot ng usok ng digmaan o ng tunog ng mga putok ng baril. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang dahon at ang malambing na awit ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng nara. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisipsip sa abot tanaw. Nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng lupain. Isang kulay
na tila nagnanais na burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa gitna ng luntiang paligid, nakatayo ang isang gusaling gawa sa puting semento at kahoy. Sa itaas ng pintuan, nakaukit ng may pagmamalaki ang mga salitang Nightingale Medical Center for Women and Children. Hindi ito isang marangyang ospital na katulad ng nasa Maynila, ngunit ang bawat pader nito ay saksi sa mga buhay na muling binuo at sa mga pusong muling pinatibay. Naglalakad si Althea sa pasilyo ng klinika. Suot ang kanyang puting coat na may burda ng kanyang pangalan, ngunit wala na ang kanyang military insignia. Pinili niyang magretiro ng maaga sa serbisyo upang ituon ang kanyang buhay sa mga taong tunay na nangangailangan ng paggalinga, ang mga biktima ng digmaan, ang mga inabusong kababaihan, at ang mga batang nawala ng pangarap. Ate, tapos na po ang huling check-up para sa araw na ito. Maayos na po ang kalagayan ng bata. Kailangan lang ng sapat na pahinga at betamina. Wika ni Gabriel, habang lumalapit sa kanyang kapatid. Ngumiti si Althea, habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid. Si Gabriel ay hindi na ang lalaking puno ng pot. Siya na ngayon ang kanyang katuwang sa pagpapatakbo ng klinika. Nagsisilbing admin officer at tagapagtanggol ng mga pasyente. Ang sugat sa kanyang puso ay dahan-dahang naghihilom sa bawat serbisyong ibinibigay niya sa kapwa. Mabuti naman, Gabriel. Masaya ako na muli tayong magkasama sa ilalim ng iisang layunin. Ito ang pangarap ni Papa, na ang pangalan nating mga Villacourt ay magsilbing silungan sa gitna ng unos. Sagot ni Althea. Lumapit ang isang maliit na batang babae kay Althea, may dalang isang munting bulaklak ng gumamela. Salamat po, Doktora Nightingale. Dahil sa inyo, hindi na po natatakot si Inay. Isang sandali ng ganap na kapayapaan. Kinuha ni Althea ang bulaklak at inilagay ito sa kanyang bulsa, malapit sa stethoscope ng kanyang ama. Doon niya napagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng bituin sa balikat o sa yaman ng isang mansyon. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang tumayo ng mag-isa, taglay ang dangal na hinding-hindi makukuha ng sinuman. Samantala, sa isang malayong kulungan sa Maynila, nakaupo si Raul sa isang malamig na sulok. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kapangyarihan, ngayon ay tila wala ng lakas kahit humawak ng pluma. Ang bawat sandali ng kanyang pag-iisa ay binalot ng multo ng kanyang mga pagkakamali. Naalala niya ang bawat sampal, bawat panlalait, at bawat pagkakataong itinuring niyang basura ang babaeng nag-alay sa kanya ng buong buhay. Ang kanyang karma ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang habang buhay niyang dadalhin ang pagsisisi na nawala sa kanya ang tanging hiyas na tunay na may halaga. Si Clarice naman ay nahaharap sa habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kanyang kagandahan ay unti-unting kumukupa sa dilim, habang ang kanyang mga diamante ay naging bahagi na ng ebidensya ng kanyang pagkakanulo sa bayan. Ang pamilya Andrada ay naging isang babala sa lipunan, isang paalala na ang tureng itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho sa harap ng katotohanan. Naglakad si Althea patungo sa veranda ng klinika. Bit-bit ang isang baso ng mainit na tsaa. Tumingin siya sa abot tanaw, kung saan ang unang bituin ng gabi ay nagsisimula ng kumislap. Sa kanyang isipan, tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba sila? Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Althea. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sariling kaluluwa. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagtitiis ng matagal at pinatawad niya ang nakaraan upang makuha niya ang hinaharap. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa pot dahil puno na ito ng pag-asa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang stethoscope sa kanyang leeg. Ang metal nito ay mainit mula sa sikat ng araw. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang sariling puso, matatag, kalmado, at malaya. Ang Lady Nightingale ay hindi na muling magtatago sa anino ng sinumang lalaki. Siya ay magpapatuloy na aawit ng kagalingan,
isang himig na hinding-hindi malilimutan ng bawat taong kanyang natulungan. Ang kwento ni Althea Villacourt ay hindi nagtapos sa isang happy ending na katulad ng sa mga fairy tale. Ito ay nagtapos sa isang mas makabuluhang katotohanan, na ang isang babaeng binuo ng sariling luha at apoy ay mas nagniningning kaysa sa anumang bituin sa kalangitan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Mindanao, ang klinika sa gitna ng baryo ay nananatiling maliwanag. Isang tanglaw ng katarungan, pag-asa, at wagas na pagmamahal. Tapos na ang laban ng Nightingale, at sa wakas, siya ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan.